Sa isang mundo kung saan ang buhay at kamatayan ay pinaghihiwalay ng manipis na linya, may mga kwentong tumatago sa ating puso at nag-iiwan ng marka sa kasaysayan. Isang kwento ng hindi inaasahang kababalaghan, ng pagbangon mula sa bingit ng kamatayan, at ng pag-asa na sumisibol sa gitna ng kadiliman. Ito ang kwento ni Mike, ang manok na walang ulo, na naging simbolo ng katatagan at inspirasyon sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Halika at pag-usapan natin. Sa puso ng 1940s, sa isang maliit na bukid sa Fruita, Colorado, si Lloyd Olsen, isang magsasaka, ay may tungkulin na maghanda ng mga manok para sa hapunan. Noong September 10, 1945, pumili siya ng isang tandang naway undat, isang matabang 5 buwan at kalahating gulang na manok para katayin. Sa isang mabilis na pag-indayog ng kanyang palakol, tinutok ni Olsen ang ulo, na may layuning tapusin ito ng mabilis at malinis. Gayunpaman, tila may ibang plano ang tadhana. Ang palakol, habang pinuputol ang halos buong ulo ng tandang, ay hindi tinamaan ang ugat sa liig at isang mahalagang bahagi ng utak. Mabilis na nabuo ang isang namuong dugo na pumigil sa pagdurugo ng manok para hindi agad mamatay. Sa pagkamangha ni Olsen, ang manok na walang ulo, na kalaunan ay pinangalan ng Mike, ay hindi namatay. Sa halip, ito ay nadapa-dapa, tila walang kamalay-malay sa nawawalang ulo nito. Hindi ito isang ordinaryong manok. Nakakalakad pa rin si Mike kahit na clumsy. Sinubukan niyang tumuka ng pagkain, ayusin ang kanyang mga balahibong wala at kahit na tumilaok, bagaman ang tunog na lumalabas ay parang garalgal. Ito ay isang tanawin na sumasalungat sa lohika at bumihag sa lahat ng nakasaksi nito. Si Olsen, na sa una ay nagulat at nalito, ay agad na napagtanto ang kakaibang sitwasyon na kanyang hawak. Napagpasyahan niyang alagaan si Mike, pakainin ito ng pinaghalong gatas at tubig, kasama ang maliliit na butil, direkta sa nakalantad nitong lalamunan gamit ang isang eyedropper. Pinananatiling malinis din niya ang lalamunan ni Mike mula sa plema upang maiwasan itong mabulunan. Ang balita tungkol sa himala na manok ay kumalat ng parang apoy. Si Mike ay naging isang lokal na sensasyon na umaakit ng mga mausisang manonood mula sa malalayong lugar. Dumagsa ang mga tao sa bukid ni Olsen upang masaksihan ang hindi kapanipaniwalang gawaing ito ng kaligtasan. Kinikilala ang potensyal, nagpasya si Olsen na dalhin si Mike sa kalsada, ipinakita siya sa mga sideshow at perya sa buong bansa. Ang buhay ni Mike bilang isang atraksyon sa sideshow ay nakakagulat na komportable. Tinatrato siyang parang isang bituin, dinadala sa isang custom-made na crate, at pinakain ng espesyal na dieta. Mayroon pa siyang sariling manager at publicist. Ang kanyang mga pagpapakita ay nakaakit ng malalaking pulutong, nasabik na masaksihan ang Headless Wonder Chicken at mamangha sa kanyang katatagan. Ngunit ang kwento ni Mike ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan. Nagdulot din ito ng siyentipikong pag-usisa. Paano makakapangsyon ang isang manok ng walang ulo? Sinuri ng mga mananaliksik si Mike at natuklasan na ang suntok ng palakol, habang tinatanggal ang halos buong ulo, ay nag-iwan ng isang makabuluhang bahagi ng utak na buo. Ang bahaging ito, na responsable para sa pagkontrol sa mga pangunahing pag-andar tulad ng paghinga, rate ng puso, at reflexes, ay nanatiling gumagana na nagpapahintulot kay Mike na mabuhay. Gayunpaman, ang kwento ni Mike ay nakamit ang isang kapuspalad na wakas. Noong March ng 1947, habang nasa paglilibot sa Phoenix, Arizona, nabulunan si Mike sa isang piraso ng mais. Hindi sinasadyang naiwan ni Olsen ang kanyang mga hiringgilya sa pagpapakain at paglilinis sa nakaraang sideshow, at dahil walang mga tool upang linisin ang daanan ng hangin ni Mike, siya ay tragically na-suffocate. Sa kabila ng kanyang hindi napapanahong pagkamatay, ang pamana ni Mike ay nanatili. Siya ay naging isang alamat sa Fruita, Colorado, kung saan ang isang taunang Mike the Headless Chicken Day ay ginaganap tuwing Mayo upang gunitain ang kanyang pambihirang buhay. Ang bayan ay nagtayo pa ng isang rebulto bilang parangal sa kanya na nagpatibay sa kanyang lugar sa lokal na alamat. Ang kwento ni Mike ay patuloy na nakakabighani at nagbibigay inspirasyon. Ito ay isang paalala na ang buhay, kahit na sa mga pinakakakaibang anyo nito, ay makakahanap ng paraan. Ito ay isang testamento sa katatagan ng kalikasan at ang kapangyarihan ng adaptasyon.
Si Mike the Headless Chicken, isang nilalang na sumalungat sa mga inaasahan at nabihag ang imahinasyon ng isang bansa, ay nananatiling simbolo ng pag-asa, tiyaga at ang walang hanggang misteryo ng buhay. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kwento ni Mike ay naganap sa ibang panahon, isang panahon kung kailan ang mga saloobin sa mga hayop ay ibang-iba. Habang maaari nating questionin ang mga pagpapasyang ginawa ng mga kasangkot sa buhay ni Mike, ang kanyang kwento ay patuloy na nakakabighani at nakakaantig sa mga tao sa iba't ibang henerasyon. Si Mike the Headless Chicken, isang nilalang na sumalungat sa mga logro at nabihag ang puso ng marami, ay nananatiling isang walang hanggang simbolo ng kaligtasan, katatagan at ang walang hanggang misteryo ng buhay. Ang kanyang kwento, isang timpla ng kakaiba at nakakaantig, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon ng pagkamangha at pagtataka, na nagpapaalala sa atin na kahit nasa harap ng tila hindi malulutas na mga hamon, ang buhay ay makakahanap ng paraan.